we just all stand as we praise the name of God? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? I invite everyone as we praise the name of God. And pwede ka po bang makita ang mga kamay na yan na nakataas at pumapalakpak para sa Panginoon? Come on, give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. And today, as we praise and worship God, bago pong lahat, pwede po babatiin mo na ang katabi mo ng Merry Christmas. Hallelujah. Merry Christmas po sa bawat isa. Hallelujah. And it's good to be in the house of the Lord. Because today, this is the day that the Lord has made for us to rejoice and be glad in this day. Hallelujah. Kaya alam ko po ang bawat isa, I saw in each everyone faces today na tayo po ay excited. And before that, of course, we have to invite the presence of God to come down in this place. Kaya po, I invite everyone, bawat isa po, pwede po ba na itaas po natin ang mga kamay po na yan? And let us be desperate. Tayo po ay mananalangin. Let us all pray. I encourage everyone. Let us pray and invite God to come in this place. Let us invite God to fill this place with joy, to fill this place with His presence. Hallelujah, Lord. Thank you, God, for this wonderful day. Thank you, Jesus, for this precious day. Thank you, Holy Spirit, our friend, for bringing us here in this place. Panginoon, we are excited to worship you. We are excited to sing, to dance, to shout, and praise your name. That's why today, God, we allow you to move in this place. Holy Spirit, oh God, let your presence, Lord, feel and move in this place right now. And Lord, may you put in our hearts the joy as we praise you. Ang puso, Panginoon, na nagagalak, ang puso, Panginoon, na puno ng apoy, ng alab sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. That's why today, God, this moment, we commit this service unto you, Lord. And we are excited to lift up your name, to glorify the God who sees everything, Lord. We want to thank you, Father. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? And today, Lord, we give you back all the glory, the praises, and honor in the mighty name of Jesus. We pray. Everybody shout. Everybody shout. Hallelujah. And today, pwede po ba nating ipalakpak ang mga kamay na yan para sa Panginoon? Come on. And can we shout hallelujah? And 1, 2, 3. Hallelujah. Pwede po ba yung mas malakas? And 3, 2, 1. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Come on, clap your hands. Pwede po ba minsan pa itaas po natin ang ating mga kamay na yan? And today I know that we are excited and nothing can stop us as we praise the name of God. And can you shout once again, hallelujah? And 3, 2, 1. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise you. Come on, once again, clap your hands for the Lord. Today, this afternoon, can we sing in Jesus' name? Hey! Let's shout it out! Oh, 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 God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are. Come on, clap those hands. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome.
shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And can we give God an offering today? And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah! And sing. Oh, 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 oh. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Sing, I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Sing, I will live, and I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Let's sing. Oh, oh, oh. And today, pwede mo ba natin ipalakpak ang mga kamay na yan? Come on, warriors of God! And today we will declare with so much faith that God will fight for our battles. Come on! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, can you raise those hands? God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. With so much faith, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, fighting, in the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus. Can we give God an offering today? Sing, and I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. So God is fighting for us, pushing back the darkness, fighting the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Hallelujah! Come on, continue to clap those hands. Pwede mo magpatuloy mong ipalakpak ang mga kamay na yan. Woo! Hallelujah!
our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, hallelujah. Come on, you can raise those hands. Hallelujah, hallelujah. God, shout it out. Whoa, whoa, whoa. Pwede ko magpakita ang mga kamay na yan. Come on, clap your hands. And our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. There's nothing to fear, you are here with us. We put our hope in your name, Jesus. Say blessing, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, hallelujah. Our God reigns. Hallelujah, hallelujah. Our God is in control, steadfast, immovable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns. Pwede ko ba makita ang mga kamay na yan? Our God is in control, steadfast, immovable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Come on, say, our God is in control, steadfast, immovable.
us continue to worship God. And let us read His Word in the book of Psalms, chapter 145, verses 1 to 3. Hallelujah. It says in the Word of God that this heart will bow to worship. That every day of my life, I will worship the Lord. For I cannot stop seeing the goodness that surrounds you, Lord. Sabi sa salita po ng Panginoon, na hindi ako titigil sa aking buhay na magpuri at sumamba sa Panginoon. Dahil hindi ko mapigilang makita ang kabutihan ng Diyos sa araw-araw ng aking buhay. That's why my response is just to worship and praise the name of God. Kaya kung ikaw po yung tao po na yon, na sa araw-araw ng buhay mo, despite of the situation, ang nakikita mo lamang ang kabutihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Kapatid, you are here to give your worship to God. Kaya po kung ikaw yung tao na yon, na ang nais mo lamang as you worship God ay hindi humingi po ng mga bagay, bagkus ikaw ang magbibigay sa Panginoon. Pwede mo po bang itaas ang mga kamay na yan? And right now, at this place, the thing that you can give to God that is not from the Lord is your worship. Kaya po pwede mo bang itaas ang kamay na yan as we worship God in this place? We worship you, Jesus. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you. Just to bow down before your throne, see your face, I cry out, because you're holy, holy, holy. Jesus, majesty. I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, Lord. See your face, I cry out, because you're holy, holy, holy are you, Lord. Sing Jesus, Jesus, King of Kings. Jesus, majesty. Sing Jesus, Jesus, King of Kings. Jesus, majesty. Come on, can you just worship God? Jesus, King of Kings. Jesus, majesty. Come on, Shina. Standing those who have heard the time, proclaiming Come on, say it. forever that you're the one
Jesus, King of kings and the Lord of lords. Jesus, majesty. Oh, sing Jesus, Jesus, King of kings. I call you majesty. Jesus, majesty. Come on, sing Jesus. Jesus, King of kings and the Lord of lords. Jesus, Yes, Lord, you are worthy to be praised. You are worthy, Lord. Worthy, Lord, another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever singing. Worthy, worthy. Come on, can you just lift those hands and say, God, that you are worthy to be praised. Worthy, 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 Lord, forever, forever singing. Worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We see once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever singing. Worthy, 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 Lord, another glimpse of living. We see once more. Worthy, 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 Lord, forever. Yeah. Jesus, King of kings and the Lord of lords. Jesus, majesty. Oh, sing Jesus, Jesus, King of kings. Oh, Jesus, majesty. Pwede mo bang itaas natin ang mga kamay nila? Let us worship the King of Kings. Jesus, King of kings. Oh, Jesus, Jesus, majesty. Oh, sing Jesus, Jesus, King. And then, pwede po ba nating ibuka ang mga bibig na yan as we sing this to God and sing it out? Jesus. Come on, sing it one more time. Jesus. Come on, sing it with all your heart. Jesus, majesty. Oh, sing Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you today. Pwede po bang patuloy natin itaas sa mga kamay na yan? If you are that person, saying, Lord, I won't stop worshiping your name. Panginoon, hindi po ako titigil magpuri at sumamba sa'yo. One reason is because I love you, God. Hallelujah. And if you love God, if you love Jesus, if you love Jesus, if Jesus is in your heart, just continue to lift those hands. You are here
not for other things, but you are here in the house of God, in the holy temple of the Lord, to lift up His name. This house is sacred. This house is holy one. And we are here as a son of God, have a privilege to stand in the presence of the Almighty One. Kaya po pwede po ba natin patuloy na itaas sa mga kamay na yan? Praise you. I love you, Lord. Jesus, I love
pwede po ba na ilagay po natin sa atin pong mga puso, ang ating pong mga kamay. Kapatid, don't miss this moment that the Lord wants to enter your heart today. Don't miss the moment na hindi ikaw ang kumakatok sa Diyos, but it is God who is knocking at the door of your heart. And so today, ilagay mo ang kamay mo sa puso mo. And can you just ask God, Lord, I want to meet you in this place. I want to encounter you, Lord, in this place. Panginoon, marami pong salamat. First. Thank you, Lord. Panginoon, hindi po kami hihinto, Panginoon. Wala pong bagay, Panginoon. Lord, we want you. We ask for your presence. Ask for you, Lord, enter our hearts today, God. Lord, fill this place with your presence and your love. You're so beautiful, Lord. You're so wonderful, God. Panginoon, hindi po kami hihinto, sambahin at purihin at dakilain ka, Panginoon. Hallelujah, praise you. Once again, can you just lift those hands? Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Napakalaking oportunidad, Panginoon, na kami po ay nandito sa iyo pong tahanan, Panginoon. Kahit anong maramdaman namin, Panginoon, sakit sa katawan, Panginoon, kahit mamaos kami, Panginoon, hindi po kami titigil sumamba sa iyo, Panginoon. Hindi po kami titigil, Panginoon, umawit para sa iyo. Lord, until our last breath, God, ang pangalan mo po, Panginoon, ang amin pong sasambitin. Panginoon, kaya po maraming salamat, Panginoon. Lord, thank you, God, for this wonderful people. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga anak mo po narito na dinala mo po sa iyo pong lugar. And Lord, we ask, God, for you, Lord, to come in this place, to fill our hearts, Lord. Transform us, renew us, Lord. Nais po namin maranasan ang iyong pong pag-ibig. Kaya po, banal na Espiritu, presensya ng Diyos, ikaw pong manahan po sa lugar na to. Ikaw po iniimbitahan po namin na kumilos, gumalaw. Hayaan mo po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu bumalot sa puso at sa buhay ng bawat isa. Kaya po maraming salamat, Panginoon. We commit, Lord, and trust the rest of this day, this service unto you, Lord. We give you back all the glory and the honor. And this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen. God bless everyone. So sige po, tayo po'y manalangin. Let's bow down our head. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your presence, your awesome presence, Lord God, na nandito ngayon na aming nararanasan, Panginoon. Maraming salamat po kasi ngayon na simbahang ito ay ramdam na ramdam namin ang presensya mo. Truly that you are in our midst, O Lord God, na sinasamahan mo kami, O Lord God, sa Panginoon na nagdudwell ka, Panginoon, as we worship you. Kaya Lord, as we study your word today, let your word transform us, correct us, rebuke us, and even change us, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita ang siyang magbago ng aming buhay. Ikaw lamang ang mag-glorify, ikaw lamang ang mapapurihan, Panginoon, sa lahat po ng aming pag-uusapan ngayon. Salita mo lamang, Panginoon, ang mamutawi sa aking labi. Ikaw lamang ang mag-glorify. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, simulan mo po yung aking preaching sa isang refrigerator. Amen. Alam niyo po, ito po yung refrigerator namin sa bahay. Medyo matagal na po siya. Amen. For how many weeks, ito pong rep namin ay hindi po nagyayelo. Amen. Hindi po siya nagyayelo. Pag naglagay kami sa freezer ng gagawing yelo, hindi po siya tumitigas. Ano po talaga pong tubig pa rin, may tubig pa rin. Amen. At yung bago po kami, yung Thursday, amen, nagulat po kami kasi for how many weeks, amen, hindi na po siya nagyayelo. At one time po, nagulat kami yung Friday, grabe pagbukas namin yung rep, talaga po ang lakas nung niya, nung nagpa-function na siya ng tama, amen po, nagpa-function na siya ng tama, naging yelo na lahat ng mga nakalagay doon sa freezer. Amen. Yung malaman namin, bakit naging ganito? Sabi namin, yung tita po pala ni Pastora ay nilinis po yung likuran ng rep.
Amen. Nilinis po, marumi lang po pala yung, yung likod ng rep. Amen po. Kaya po yung after niyang nalinis, nag-work na po ng tama. Amen po. So, what is my realization this? Amen. I realize na, amen, sa tagal pala ng panahon na nagagamit itong rep na ito, minsan, dahil dumudumi, dahil po mayroong mga nangyayari, it is not working well. Amen? Same thing in our life, sa ating pong pagiging Kristiyano, amen, sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pong pagiging mananampalataya, dumarating yung time that, pag hindi po okay yung ating puso, amen, if our heart is not working well, we are not working well too. Amen po? Kasi siguro sa tagal mo nang naglilingkod, sa tagal mo na po na naninilbihan sa Panginoong Diyos, marami na po din nangyayari sa atin kagaya po nito. Amen? Kaya po ang gusto ko pong, ang title po ng aking preaching today, ito po ay isang tanong, kumusta ang puso mo? Ayan. Pwede po bang tapikin yung katabi mo, tanongin mo siya, sabi mo, kapatid, kumusta ang puso mo? Amen po? Kumusta ang puso mo? Yan. So bakit po tayo kailangang kumustahin ang ating puso? Kasi po, alam niyo po ba, ang puso, yan po ang target ng kaaway. Amen, yan po ang paborito niyang targetin. Kasi po pag tayo ay nasaktan, tayo po ay na-offend, tayo po ay nakaranas ng nakarinig ng mga hindi magagandang salita, or tayo po ay na-disappoint, minsan po ito po ay nasusugatan. Amen? At alam niyo po, bakit ko po ito kailangang ituro? Kasi po yung ating calling ay hindi madali. Amen po, kapag ikaw ay servant ng Lord, hindi po madali yung panawagan na ito. Bakit po? Kasi our calling is a magnet of pain. Amen po. It is a magnet of pain. Amen. You are serving them, you are doing your best for them. Amen. Ikaw ang nag-aaruga, ginagawa mo yung pinakamainam. But along the way, we are not exempted to this. Lahat tayo po, amen, dadaanan po ito. Kaya maganda po na ma-check po natin, makumusta po yung ating puso. Kaya sabi mo sa katabi mo, kumusta ang puso mo, kapatid? Ayan. Amen. At alam niyo po ba, yung word na kumusta ay isang salita pero napaka-powerful na word. Amen po? Sino po nasubukan na nakarinig ng kumusta or nakareceive ka sa messenger ng kumusta? Amen, yung iba medyo kinakabahan kapag nakarinig ng kumusta kasi may kasunod yan. Amen, pautang. Amen? Pero, alam niyo po, hindi naman lahat ng tao ay ganun ang motibo. Amen po? Yung iba talagang, they just want to know our standing. They just want to know our situation. Amen po? Kaya ito pong word na kumusta, may ginagawa siya, it moves us to reflect. Nag-reflect tayo, kumusta nga pala ako? Kumusta nga pala yung puso ko, yung aking sitwasyon ngayon? Amen po? Minumove tayo na mag-reflect yung salitang kumusta, at ano pong ginagawa? It assess our present condition. Amen? Na-assess mo yung present situation mo, yung present condition ng buhay mo, ng heart mo, ng paglilingkod sa Diyos. Amen? Kapag tayo po ay sinabihan yan. At isa pa pong napakaganda, yung word na kumusta, ito po, it communicates concern to a people, to a person. Amen po ba? Kasi yung palang nangangamusta sa'yo, hindi naman po pala mangungutang, kundi ito po pala ay gusto lang niyang concern lang siya sa'yo. Amen po. Dahil siguro mahal tayo. Amen po. Kaya po maganda po yung word na kumusta, hindi po natin maabuso para mangutang, kundi to give, to communicate a concern to our brethren. Amen po ba yun? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos? Amen. At ang ating pong word ngayon, if you have your Bible, please read with me in Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10. Amen po. Ito pong text na ito, it's, sa may 9 and 10, it's all about the human heart. Amen po, yung puso. Amen po, ito po yung puso. At alam niyo po, ito pong Jeremiah chapter 17, ito po ay isinulat para sa tribe of Judah. Kasi po yung time na yan, yung Judah po sila po ay na-deceive ng kaaway. Bakit po? Kasi ito pong mga ito ay namumuhay na po sa kasalanan. They are building pagan altars. Amen. Sila po ay, instead na po ang Panginoon ng kanilang purihin, nagbibuild na po sila ng mga pagan altars. Amen. At yung mga tao po, they put their trust in the flesh. They put their trust in people, not in the Lord anymore. Kaya po yung mga mauunang verse dyan, yung po yung makikita mo. At doon po sa bandang dulo ng part niyan, bago po natin basahin, para po alam natin yung context niyan, amen, yung mga tao, they neglect the Sabbath day. They neglect worshiping our God. Pinabayaan na nila, nakalimutan na nila, at sila po ay na-deceive na.
Na-deceive na ng kaaway. Kaya po, ito po yung word sa kanila. Amen. Ito po yung pinapakita sa kanila. Sabi niya, the human heart is the most deceitful of all things. And desperately, what? Wicked. At sabi niya, who really knows how bad it is. In verse 10, sabi niya, but I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Amen po? So ito po yung sinabi sa kanila. Kaya po pala tayo, amen, maganda po na ma-remind tayo na i-check po yung ating puso. Amen? I-check po yung ating heart, just like what Prophet Jeremiah said to the tribe of Judah. Bakit hindi nila alam na dideceive na sila, napupunta na sila doon sa nagbibuild ng pagan altar, they trust themselves, the flesh, and they do not value Sabbath day, worshiping the Lord anymore. Amen? Kaya yan po yung message sa kanila ng Lord. Amen? Kaya po tayo, maganda rin na kahit tayo po, i-check din natin yung heart natin. Why I need to check my heart? Amen po. Bakit po kailangang i-check ang ating puso? Bakit? Una po, because the heart is the most deceitful. Amen po. Pag sinabing deceitful, ito po yung pinakamapanlin lang. Amen po. Nasubukan mo na bang nalin lang? Ngayon, ano po, no? Subukan mo na. Most deceitful. Kaya sabi niya po dito, sa my verse 9, sabi niya, the human heart is the most deceitful. Amen? It is the most deceitful. Ibig sabihin po niyan, yung deceitful, it means tricky. Amen? So, ibig sabihin, mahirap siyang mabasa. Mahirap siyang malaman kung ano talaga yung nasa loob niya. Amen po? Tricky po ang puso, sabi crafty. Amen po. At sa ibang translation po, sa ibang word po, it means serpentine. Amen po. Serpentine, yan po yung sabi nila. Ang ibig sabihin po pala ng serpentine is turning one away. Amen po. Siguro na-deceive na, kaya umaalis na po. Kaya po si Eva, di ba? Yung serpent, siguro doon po kinuha ito. Amen. Si Eva, yung siya po ay na-deceive ng kaaway. Amen. Siguro pinakinggan niya, kung ano, kakainin ko to, baka magiging Diyos din ako. Amen? Yun po yung kanya sigurong naisip yung time na yun at na-deceive po siya ng kaaway. Amen? Kaya po, mahalaga po na bantayan po natin ang ating puso. Amen? Because just like here, amen, maybe madideceive po yung heart natin. Baka po tayo minsan ay nasaktan, na-offend, at hindi po natin namamalayan, hindi po natin nabantayan yung ating puso. Amen? Nadideceive na tayo ng kaaway, nawawala na tayo sa paglilingkod, nawawala na tayo sa pag-worship kay Lord because we are hurt. Amen? Dahil tayo nasaktan. Ang ipapasok sa iyo ng kaaway, hindi ka na mahal yung mga tao niyan, di ba? Ganyan yung mga tao na yan. Sinaktan ka, inoffend ka, niloko ka. Amen? Gusto ko pong sabihin sa inyo, kung meron mang isang tao na nakasakit sa inyo sa church, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi lahat ay ganun sa loob ng church. Hindi lahat ng tao ganun sa loob ng church. Bakit? May nakasakit man sa isa sa'yo, gusto kong sabihin na marami pa rin ang nagmahal sa'yo. Marami pa rin ang tumulong sa'yo para akayin ka sa iyong pananampalataya. Kaya wag mong hayaan na sirain ng isang tao ang relasyon mo sa Diyos. Don't allow the enemy to deceive you. Amen? Ang hirap po kasi kapag mataas ang iyong emosyon, makakapag-decide tayo kaagad ng mali. Amen? Kasi ang pinapakinggan yung ating puso. At ang sabi po ng mundo, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Diba? Yan ang naririnig natin, kinakanta pa yan. Pero hindi po yan ang sinasabi ng Biblia kasi po ang puso daw po ay most deceitful of all things. Amen po? Big sabihin, we cannot trust our heart. We cannot trust our heart. Amen? Kasi deceitful siya. Pwede tayong malinlang, pwede tayong maloko, pwede pong maging mali yung ating desisyon sa buhay. Amen. If we allow our heart to dictate our action. Amen po. Dapat po hindi po yung emosyon natin ang magdikta ng ating action. Amen po ba yun? That's why I need to check my heart because the heart is the most deceitful. And secondly, why I need to check my heart? Because the human heart is desperately wicked. Amen po. By nature, our heart is desperately wicked. Yan po ang sinasabi ng Bible. Amen po. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Ibig sabihin po yung puso natin, ito po ay dangerous. It is bad in nature. Kaya po kailangan natin ng Panginoong Diyos.
Amen po? Kaya po kailangan natin ng salita ng Panginoon. Amen? Kasi kung walang Diyos sa buhay mo, amen, hindi po, yan ang nature ng tao, yan ang nature ng human heart. Desperately wicked. Amen po? Kaya from time to time, kung meron siyang ganyan palang karakter ang aking puso, I need to check my heart always. Amen po? Kukumustahin ko palagi yung aking puso. Kaya nga po kailangan po yung puso natin, ipabago natin sa Panginoon. Amen? Kailangan natin tanggapin ng Panginoong Hesus sa ating buhay para mabago po yung puso natin. Kaya ito po yung pangako sa atin, amen po, sa Book of Ezekiel 36:26, amen? Sabi niya po dito, I will give you a new heart. Bibigyan tayo ng bagong puso kasi yung puso natin wicked, yung puso natin deceitful, yung puso natin is marumi na, puno na ng kasalanan. Pero kapag tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Diyos, sabi po ng salita po, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Amen po. Ito po ang gustong gawin sa atin ng Panginoon, na yung puso natin na matigas, amen, yung pusong bato, yung puso po na marumi, na makasalanan, ay gusto pong pag binigay mo sa Panginoon yan, sinuko mo kay Lord yung puso mo, papalitan ng Lord, amen, ng puso mo, the Lord will give you a new heart. Amen po? Sino po ang gustong ng bagong puso dito? Amen? Amen. At matatagpuan po natin yan sa ating Panginoong Diyos. Siya po ang bumabago ng puso ng isang tao. Amen po? Kaya if my heart is deceitful, if my heart is wicked, amen, I cannot trust my heart. I cannot trust my heart. Kaya ano po ang aking kailangan gawin para po yung aking galaw, yung aking buhay ay maging maayos? If I cannot trust my heart, what I need to do? Amen? Sabi po ng Psalms 119, verse 11, I have hidden your word in my heart. Amen. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Amen po. So kung ang puso ay wicked, kung ang puso ay deceitful, ang sabi ng Lord, kailangan pala ang salita ng Panginoon, ito ay mailagay, ito ay maitago sa ating puso. Amen. Bakit? Kasi po, ito ang magpi-filter. Because sabi nga, ang heart ay deceitful, tama ibig sabihin, pwedeng magbigay ng false information, ng false decision, ng false move, amen, na false emotion, yun pong ibibigay sa atin. So, if my heart is false or deceitful, amen, I need the word which is the truth. Para may basihan ako kung ano yung tama. Amen po ba yun? Kaya kailangan ko ang salita ng Panginoon. Bakit? Ang salita ng Panginoon ay ang katotohanan. Amen. Kapag inatake ako ng kaaway, amen, ang gagamitin ko walang iba kundi ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Kailangan ko ng decision sa buhay ng liwanag, amen, I will use the light unto my path, amen, which is the Word of God. Amen, pag kailangan ng aking espiritu nakakain ng salita ng Panginoon, the Word of God will feed, will grow my spirit. Amen po ba yun? Kaya importante po na alam natin ang salita ng Panginoon. Bakit? Para ang basis ng desisyon mo ay hindi po sa emosyon, kundi sa salita ng Panginoon. Because the Word of God is truth. Amen po ba yun? Amen. Kaya po napakahalaga na alam po natin ang salita ng Diyos. Kasi po yan po ay lalabas sa buhay natin, magagamit natin kapag inaatake ka ng kaaway. Remember, the weapon of the enemy is lies. Ano po, is lie and deception. Ano po, yan pong dalawa, lie and deception, yan po ang gagawin ng kaaway. Magtuthrow sa iyo ng mga kasinungalingan, sasabihin sa iyo, wala kang kwenta, hindi ka naman talaga totoong Kristiyano, huwag ka na mag-attend dyan, makasalanan ka, nasaktan ka, huwag ka na magsimba, lumipat ka na ng church. Amen po, the enemy will try to throw every lies to you para po tayo ay ma-deceive. Amen po, kaya alam natin ang Word of God. Because the Word of God, this will become the mirror. Ito po yung magiging salamin natin, maging guide natin, maging roadmap natin para po makalakad tayo ng tama. Amen po ba yun? Amen? Kasabi mo sa katabi mo, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen? So, the truth must always be in our heart so that we will not be deceived by the enemy. Amen po? Para po hindi po tayo ma-deceive ng kaaway kasi po yan ang weapon ng kaaway, lies and deception. That's why it's very important to know the truth. Amen. Huwag po tayo magpapadala sa emosyon,
Kasi ang emosyon po ay hindi mapagkakatiwalaan. Kalimitan, pag tayo ay nagdesisyon based sa emosyon, nagkakamali tayo kaagad. Amen po, nagkakamali tayo kaagad. Pero alam niyo po, kapag tayo ay kung tayo po ay nagdesisyon based sa salita ng Panginoon, amen, may tatama po yung galaw natin kasi ang sinusundan natin ang katotohanan. Amen, ang Diyos, amen, ang salita ng Diyos, amen, yun po ang ating tinatayuan. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Amen. And so, and po no, kaya kailangan i-check ang heart. Ang heart ay deceitful, ang heart ay wicked. At ano pa ba ang human heart? Ano pa po ba ang puso? Amen. Ang puso po pala, kailangan nating i-check. Bakit? Because the Lord examines our heart. Ina-examine ng Lord ang ating puso. Amen. Tinitignan niya yung laman palagi ng ating puso. Amen. Kaya sabi niya po doon sa may verse 10, sabi niya po sa may verse 10, sa Jeremiah chapter 17 verse 10, "But I, the Lord, search all the heart and examine secret motives." Amen po. Ini-examine ng Lord ang puso mo. Alam niyo po, ang Lord, alam niya po yung laman ng puso natin. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Amen? Kaya kung dadatnan tayo ngayon ng Lord, ano ang dadatnan sa puso natin? Ano ang makikita niya sa heart natin ngayon? Amen? Ang makikita ba niya ay unforgiveness, bitterness, offense, or rebellion? Amen po. Ano ba sin? Yan ba ang makikita ng Lord o makikita ng Lord yung mga magagandang bagay sa puso natin? Amen po. Kaya po yung human heart, we need to examine our heart. Kasi ini-examine ng Lord din ang ating mga puso, ang ating mga motibo. Amen. Kaya sabi niya po dito, "I give all people their due rewards according to what their action deserve." Amen. Kaya lang bago i-reward pala yung action mo, tinitignan muna ng Lord yung motibo mo. Bakit ka ba naglilingkod? Para sumikat? Bakit ka ba naglilingkod? Dahil lang ba para makita ka ni leader, ni pastor? O naglilingkod ka dahil mahal mo ang Panginoon? Amen? Kaya po alam ng Lord, at ang i-reward ng Lord, yung may tamang motibo, at anumang bagay na ginawa mo sa Kanya na tama yung motibo po natin, ayan po sinasabi niya na i-reward po ng Panginoon ang ating buhay. Amen po ba yun? Amen? Kaya po we need to examine our hearts. Tayo po ay naglilingkod ba para kanino? Or baka tayo po ay nawala na din sa paglilingkod? Amen? Kasi, siyempre kagaya po nung kanina, ang calling natin ay magnet of pain. Baka po yung heart natin ay puro pain, puro hurt, puro offense na. Kaya po unti-unti, ang laman na pala ng puso natin, puro ganun na. Amen? Kaya po hindi na po tayo makapaglingkod ng tama. Amen? So, in Matthew chapter 12, verse 35, sabi dito, "A good person produces good things from the treasury of a good heart." Amen po? Ibig sabihin po, yung isang tao daw po ng may mabuting puso, lalabas sa kanyang gawa yung pagiging mabuti. Amen? Lalabas, amen? Makikita mo yan, magmamanifest yan. Amen? Kaya lang, may isa pa po, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. Amen? Ibig sabihin po, ang isang tagong may evil heart, pwede siyang magpanggap ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, but one day, amen, yung pong evil heart na yun ay lalabas din. Makikita rin. Amen. Magmamanifest din. Makikita rin. Amen. Kaya po wala po tayong may tatago. One day, amen, it will come out into our life what is in our hearts. Amen po. Lalabas po yan sa buhay natin. Doon po sa treasury ng heart natin. If what is in our heart, a good heart, or we have an evil heart. Amen po. Kaya maganda po na i-examine natin ngayon pa lang yung ating mga puso. Amen po ba yun? Are we learning? Amen. And lastly, pang-apat, why I need to check my heart? Bakit kailangan kumustahin ang puso? Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, tanungin mo ulit siya, kumusta ang puso mo? Yan, kapatid. Amen. Bakit po kailangan po natin kumustahin ang ating puso? Because the heart determines the course of your life. Ito po ang nakakatakot eh. Amen. Kasi po kung ano po yung ating laman ng puso natin, kung hindi po natin nabantayan ng mabuti, dito po yung magiging course, magiging flow, magiging pattern, magiging daloy po ng buhay natin. Amen. Kaya sabi niya po sa Proverbs, chapter
4 verse 23, guard your heart above all else. Amen? Kung may pinakababantayan ka sa buhay mo na sinasabi ng Biblia, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung post ng kaaway mo, kundi ang puso mo. Amen po? Kung meron kang pinakababantayan, sabi ng Bible, guard your heart above all else. Why? For it determines the course of your life. Kasi dyan pupunta yung buhay mo eh. Amen? Kung ang laman yan ay puro sama ng loob, puro sakit, puro unforgiveness, puro bitterness, puro pain, yes, we can hide it for a while, but eventually it will come out. It will come out into our life. Amen po? Baka lalabas sa buhay natin. Kaya po maganda, ito pong sinasabi ng Biblia sa atin. Amen po? Na bantayan po natin ang ating puso. Amen po ba yun? Alam niyo po kasi minsan sa paglilingkod po natin, minsan pagka may nangyayaring offense, minsan umaayaw na tayo eh. Nagbabago na yung direction natin. Tama po? Kasi meron tayong inaalagaan na maayaw na tayo, parang kayo na lang, parang ano na po tayo, unti-unti po tayong nalalayo. Amen? Siguro minsan tayo ay nakorek, ang sasabihin natin, ayaw ko na mag-serve. Alam niyo po sa simula, parang okay lang siya. Di ba? Parang ganito po yan. Ito po yung dalawang eroplano. Yung dalawang eroplano, sa simula, parang maliit lang yung difference. Parang maliit lang yung difference. Ano po? A small change in direction, ano po, adds up. In the beginning, the difference look small. Amen? Ayaw ko na magsimba, ayaw ko na mag-serve. Sa simula, parang okay lang. Amen po, ayaw ko na mag-prayer, ayaw ko na mag-devotion. Sa simula, parang okay lang eh. Pero pagpunta sa dulo, amen, in the beginning, the difference looks small. But by the end, the difference is huge. Amen? Malaki po pala ang pagkakaiba pagdating ng dulo. Amen po yun? Kaya po, ang iba sa atin, baka po nga ganun, na parang umayaw ng konti, sakta ng konti, umayaw ng konti, sila na lang. Parang ngayon wala pang epekto. Ayaw na mag-serve, parang ngayon wala pang epekto. Amen? Hanggang darating yan, ayaw nang magsimba. Hanggang darating po yan, ayaw na mag-prayer, ayaw na mag-devotion. Ayun po, hanggang hindi na po, yung unti-unti na pong lumalamig yung relasyon sa Diyos. Amen? Kaya po mahalaga po na i-check po natin yung ating puso kasi nag-a-add up po yan. Without knowing it, nag-a-add up yan. Small change of direction today, there is a huge difference tomorrow. Amen? Small change of direction today, there will be a big difference tomorrow. Makikita mo, one day, yung sarili mo nawala ka na pala, sa paglilingkod, nawala ka na pala sa pananambahan, dahil lang doon sa small change of direction na ginawa mo. Kaya today, we can reflect today. Kumusta ang puso mo ngayon? Amen? We can reflect today in our life kung kumusta po yung puso natin. At alam niyo po, meron pong isang hari. Sino po ang nakakakilala kay King David? Ayan, si David po ay ang ganda po ng kanyang resume. Kaya lang, along the way of his Christian life, of being a king, amen, siya po ay nakalimutang bantayan ang kanyang puso. Amen? Sino po si King David? King David, he is a king. Amen po, he is a warrior, a battle-tested warrior. Talaga pong marami ng digmaan ang ipinanalo yan. Amen po, marami na pong pinagtagumpayan na gera yan. At sino ba po si King David? He is a man after God's own heart. Grabe, sabi ko, Lord, kung gusto kong tatawagin ako, ganito eh. A man after God's own heart. Amen? Kasi po, ibig sabihin, pag tatawagin ka ng Lord na ngayon, ibig sabihin, meron ka talagang close relationship sa Kanya. Meron kang intimacy na malalim sa Diyos. Amen po, kapag natawagin kang a man after God's own heart. Amen? At sino ba po si David? Kilala natin si David. He is a worshiper. A worshiper. Amen? Nakita po natin ang daming libro sa Book of Psalms na naisulat. Ito po yung kanyang resume, and his resume, it seems like he will not fall. Amen? Grabe yung kanyang relasyon. Worshipper, king, warrior, amen po, at a man after God's own heart. Ibig sabihin, close intimacy.
Amen po. But one thing David failed to recognize, to do, is to guard his heart. Bakit po? Kasi yung sa kanyang peak ng kanyang pagiging hari, ano po nangyari kay David? Amen, siya po ay hindi niya po nabantayan yung kanyang puso. At yung hindi niya po nabantayan yung kanyang puso, amen, si David po ay nahulog sa kasalanan. Amen po ba yun? Ano po nangyari kay David? Si David, ito po yung nangyari sa kanya, yung hindi niya po nag-guard yung kanyang puso, siya po ay nawala sa kanyang purpose. Amen? Kasi po yung time na yun, na may battle, amen po, may battle, yung season na yun na dapat yung mga king, yung mga soldiers, nagko-conquer sila. Nasaan po si David? Nagpapahinga. Amen? Nagpapahinga. Kaya sabi ko, mahirap bisan talaga magpahinga eh. Amen po? Kasi pag tayo po ay nagpapahinga, off guard tayo. Amen? Unlike when we are in a battle, lagi pong tayong alert eh. Lagi tayo naka-ready kapag may kaaway, may darating. But when we are resting, that is the time that we are easy target of the enemy. That is the very time that you need to guard your heart. When you are, kaya po, nakakalungkot po kapag hindi na po tayo naka-engage. Alam niyo po sa ating pong church, medyo marami po yung mga hindi na po nakakapag-serve kay Lord. Medyo nababasan po yung mga servants ng Lord, ng workers natin. Amen. Nakakalungkot po kasi ano po, just like David, doon po siya na-target ng kaaway, yung siya po ay hindi siya natalo sa battle, pero natalo siya sa kandungan ni Bathsheba. Amen? Wow. Because he is out of purpose. Ano yung purpose niya? He's supposed to be overseeing the kingdom. He's supposedly leading the battle. Anong ginagawa niya? Naglalakad sa bubong, tinitignan yung babaeng naliligo. He's out of purpose. He failed to guard his heart. And what happened? Dahil nakalimutan niya pong bantayan yung kanyang puso, amen, he committed adultery. Nangalun niya po ito pong si David. Amen po. Yung asawa po ng kanyang soldier, yun pa po ang kanyang nasipingan. Amen po. Hindi po nabantayan ng puso. At eventually, he murdered his own people. Amen po, yung si Uriah, nilagay sa harapan ng battle para po doon mamatay. Amen po. Hindi nabantayan ng puso, nagkaputol, nagkapatong-patong na, at to conclude it, he disobeyed the Lord. Amen po. Kaya po, ang hirap pala kapag hindi po natin nabantayan yung puso natin. Ano po? Ang hirap kapag ang basis na ng iyong desisyon ay yung puso na, hindi na po yung salita ng Panginoon. Amen po. Kaya napakahalaga po na alam natin ang salita ng Diyos. At si David, because he failed to guard his heart, this is what happened to him. Amen po. Kaya po yung si David ay nalugmok na po dyan sa kasalanan. Amen po, na hindi niya po nag-guard yung kanyang puso. Ito po yung naging prayer ni David. Amen? Ito po yung naging prayer ni David. Ang prayer niya, nangalun niya, pumatay, nawala sa purpose, dinisobey ang Lord. At ito yung prayer ni David. Ang sabi niya, Lord, create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart, O God. Kasi yung puso ko ay marumi. Yung puso ko ay hindi mapagkakatiwalaan. Yung puso ko ay marami ng nagawang kasalanan, Panginoon. Kaya Lord, this is my prayer. This is His prayer. And maybe this is your prayer too today. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit away from me. Amen po? Ito po yung panalangin ni David. Dahil po hindi niya po nabantayan yung kanyang puso. Ang kanyang pinapalinis sa Panginoon yung kanyang puso. Lord, create in me a clean heart, O Lord God. Create in me a clean heart, O God. And maybe this is also your prayer today. Amen? At alam niyo po, last Thursday, meron po akong isang katatayan na naka-fellowship, na nakape-kape. Amen? At alam po si Brother Darwin, kanina po na testimony ko rin, si Brother Darwin, lumapit po siya sa akin, sabi niya, Pastor, kape naman tayo. Sige, sabi ko, excited ako magkape. At alam niyo po, yung si Brother Darwin po pala, kaya po minsan hindi na po siya nakikita minsan dito, nagagawa, nagano, ano po no,
meron po pala siyang tinatagong, dala-dala. Amen? At sabi niya, Pastor, nahihiya po ako pero gusto ko pong maging honest sa inyo, sabihin sa inyo. Amen? Na slowly po akong nawawala, humihiwalay sa paglingkod sa Panginoon kasi po meron po akong offense na dala-dala. Amen? At kanino daw po galing yung offense? Sa akin po, sa isang pastor. Amen? One time po, siya po ay aking na-correct. Siya po ay aking na-correct sa church. At yung po palang correction na yun ay nabitbit niya. Nabitbit niya, dala-dala niya. At lagi, ako po medyo, naalala ko yun. Sabi ko sa kanya, kaya po pala medyo slow lane na hindi na po siya gaano katinding nag-i-engage. Kasi ang iniisip niya, baka makita po yung mali na naman niya. Kaya ang maganda po, naging honest po siya sa akin. Sabi ko, sorry po, tawad po kung nabitbit niyo po yung offense na yun. Amen. At hindi lang po yun yung dala niya, meron din po siyang ibang bitbit. Siyempre, nawawala din yung ibang disciple. Sabi niya, Pastor, ang hirap pala, Ang maganda po sa kanya ay nagiging open. Kasi hindi po manghuhula ang mga pastor. Hindi po manghuhula ang mga leader natin. Amen po? Hindi alam kung ano yung bitbit natin. Kaya maganda po na pag may ganun, lalapit po tayo kasi para in-open natin, para po ma-heal tayo. Amen? At sabi ko sa kanya, nag-uusap po kami. Sabi niya sa kanya, alam mo, ako rin po, Brother Darwin Kung ikaw may offense, ako naman nagkakaroon ng fear yung heart ko. Because of the past months of building this church, I received a lot of rejection. Kasi ang dami kong pinadalahan ng sulat to help us. Ang dami kong nilapitan na hihiraman ng pera para po matapos yung ating building. May mga tumugod naman, pero mas marami yung hindi. At alam niyo po, yung time na yun, yung moment na yun, hindi ko alam, nag-create na po pala siya, yung mga rejection na yun, nag-create na po pala ng fear sa heart ko. Amen. At minsan nahihirapan na akong magbaba ng bagong vision, ng bagong gagawin sa church, kasi because of those rejection in my heart. Amen po. Yun po yung kondisyon na din pala ng puso ko. Amen po. Kaya, pero salamat po sa Panginoon. Bakit po? Kasi kahapon, yung Friday po at kahapon, binigyan po kami ng bagong puso ng Panginoong Diyos. Amen. Sa Pinyel, doon po kami sa Pinyel. Amen. Binago po ng Lord yung aming puso, pinagaling ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, if this thing is happening to us, bilang pastor, bilang leader, amen, baka nangyayari din po sa inyo ito. Baka yung puso natin, kailangan din pong gumaling ngayon. Baka yung ngayong gabi pong ito, kailangan din natin ng new heart sa Panginoon, ng clean heart sa Panginoon. Kasi baka yung simpleng offense, malaki na ang gagawin sa atin in a long run. Mawawala tayo, amen, aalis na tayo, hindi na tayo makikita. And worse, amen po, baka maging dahilan pa tayo para mawala yung ibang kapatiran. That's why today, we allow the Lord to heal us today. Amen po. Gaya po ng nabanggit ko kanina, kung ito nangyayari sa leader, nangyayari sa pastor, baka marami rin po sa atin dito nangyayari ito ngayon. Na kailangan din po ng ma-heal yung heart natin, ma-clean yung heart natin, and we ask the Lord a new heart today. Amen po. Pwede po ba tayong tumayo? Can we all stand up today? Hallelujah. Oh, we praise your name, O Lord God. Today, can we check our heart today? Pwede ba tayong pumikit po ngayon? And if you want to lift up your hands to the Lord, ngayong gabing ito, let's check our heart. Let's check the condition of our heart today. Baka yung puso natin marumi na rin kagaya ni David. Baka ang iba po sa atin na dating naglilingkod, kagaya ni Brother Darwin, na unti-unting nawawala, unti-unting lumalayo dahil meron palang bit-bit na offense sa kanyang puso. That's why today, let's check our hearts today. Let's evaluate our hearts. At kung tayo po yan na tayo po yung may puso na ganon, hingiin natin sa Panginoon ngayon, Lord, pagalingin mo ako, Panginoon Diyos. Ayaw ko na mag-build up ito. Ayaw ko na lumaki ito, Panginoong Diyos. Lord, heal my heart.
Clean my heart, O Lord God. Lord, give me a new heart, Panginoong Diyos. Give me a new heart. Give me a new heart, O Lord God. Lord, kaya po ngayong umagang ito, ngayong gabing ito, Panginoon, lahat ng puso, Panginoon, nakikita mo. Alam mo ang laman ng aming puso. Alam mo ang kondisyon ng aming puso, Panginoon. And Lord, today we want to come to you, Panginoong Diyos. Kasi yung puso namin, baka kagaya ni David, Panginoon, marumi na, nangalunya, Panginoon, nakagawa ng hindi maganda, o baka puno ito ng offense, baka puno ito ng rejection. At sa iba na kami dinadala, Panginoong Diyos. That's why today, Lord, I pray that you move in this place today, Panginoon, and cleanse our heart today. As we worship the Lord, let's evaluate our heart today. Check natin yung puso natin ngayong gabing ito. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukuling, maging sa dilim ng gabi, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat sa Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat sa Panginoon. Oh, yes, God. Salamat. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo. Yes, God. Yes, Lord. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat sa Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat sa Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat sa Panginoon. Salamat. Hallelujah. Ngayon pong gabing ito, kung ikaw yung tao na yun, Panginoon, I want you to heal my heart, Panginoong Diyos. Nalalayo ako sa iyo, Panginoon, dahil hindi po okay yung kondisyon ng aking puso, Panginoon. If you're that person, the Lord, I want a new heart from you, God. A new fire, a new passion, Panginoong Diyos. Lord, gusto kong gamutin mo.
linisin mo yung puso ko, Panginoon Diyos. Gusto kong maibalik yung apoy, yung passion para sa iyo, Panginoon. Lord, gusto kong ibigay yung lahat ng fear, yung rejection, lahat ng offense, Panginoon, so that you can give me a new heart. If you are that person, just come here in front. We love to pray for you. Amen. Pwede tayo pong lumapit sa harapan dito. Amen. Magiging totoo tayo kay Lord. Lord, hindi okay yung puso ko, Panginoon. Ayaw ko, Panginoon, na darating yung time na tuluyan akong mawala sa iyo, Panginoon. Kaya today, Lord, I want to come to you, Lord. Fix my heart. Heal my heart. Clean my heart, oh Lord God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Just come, just come. Just come. The Lord is here. The Lord is here. Oh, hallelujah. Yes, yes, God. Sa pagluha Yes, ng Lord. pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan, Yes. salamat Yes, God, hear your people, sa Panginoon. Panginoon. Lord, we want a new heart. New heart for you, Sa God. katungkulan sa aking Oh, dalangin, hallelujah. sa I'd like to want the leaders to have the way. kalakasan sa'yo Lord, heal our hearts, sa Panginoon. pagtutulungan Tulungan niyo kami, Panginoon. Pagkaligin mo yung puso na ayaw namin malayo sa iyo, Panginoon. aking salamat Yes, God. sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. The leaders Sa pray. dalamhati at sa kabiguan, Lord. sa pagluha Yes, Lord. ng puso Heal our hearts. na sugatan, Give us a new heart, Lord. sa pagsubok na iyong pinahintulutan, salamat sa Panginoon. Sa katungkulan
flow. Let your healing flow in this place, oh God. Oh, receive your healing from the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sa Panginoon. Yes, Lord. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat sa Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluwag ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahingin tulunan. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ngayong pong gabing ito, before this worship service ends, amen. Bago po tayo matapos, amen, baka po meron ditong dating naglilingkod kay Lord na nawala, umiwas muna kagaya ni Brother Darwin, na umiiwas kasi nakaramdam ng offense. Amen. Balik tayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan na dahil sa isang tao, na isang sakit ng isang tao, mawala tayo sa paglilingkod sa Diyos. That's why today, hindi po ba tayo ngayon, pag meron po dito tayong kapatiran na gusto nating ipanalangin, amen, na bumalik sa paglilingkod sa Panginoon. Maybe nawala po na mahinga, nag-a-attend pa rin. Amen. If there's a prompting in your heart, I need to pray for this person. Amen. Can you pray for that person? Amen. Pwede ba tayong pumunta sa mga tao na yun? Amen. Just come to them and just ask if you can pray for them. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is the time, ano po, na makabalik tayo kay Lord. Malapit nang dumating ang Panginoon. We are in the last day of last days. This is the time na, Lord, Panginoon, tulungan mo kami na makabalik sa iyo. Just come. Ano po, dyan lang po, kahit dyan lang po tayo sa upuan natin. Amen. Dyan lang sa kanila. Amen. Just come to them and pray for them. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, God. Lord, Panginoon, yung mga kasama namin, Panginoon Diyos, balik mo kami, Panginoon. Let your healing flows in our life. Let your healing flows in our heart, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ibalik mo, bigyan mo kami ng bagong fire, bagong passion, Panginoon Diyos. Lord, huwag mong hayaan ang kasinungalingan ng kaaway ang maglayo na sa amin sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaan ang deception, Panginoon, ang maglayo sa amin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Lord God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Sa Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat sa Panginoon.
Yes. sa Yes. Panginoon, sa kalahati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinagtutulungan, salamat sa Panginoon, sa pagtungkulan sa aking Hallelujah. darangin. Oh, we thank you, Lord. Kasam sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at Hallelujah. pagtutungin mo sa akin, salamat sa Panginoon, salamat. Hallelujah, Lord. Let there be healing in your church, O Lord God. Heal your people. Heal your people, God. Heal our hearts so that we can serve you again, O Lord God. Kaya Panginoon, ngayon pong gabing ito, salamat dahil may binago mo yung puso namin, Panginoon. You are doing something in our hearts today, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito ng may bagong puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, because you are rebuilding this church, O Lord God. Not just the building, but also the people, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Lord. You are just starting, Panginoon, to do great things in this church. Kaya Lord, I pray, Panginoon, thank you for the new heart. Thank you for the new passion. Thank you for the new fire, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Because you are starting to move mightily in this place, Panginoon, in this church, O Lord God. Salamat, Panginoon, na hindi mo hahayaan na malayo kami sa iyo. Na hindi mo hahayaan, Panginoon, na hindi kami makapaglingkod sa iyo, Panginoong Diyos. You are bringing us back to our purpose today. Kaya Lord, maraming salamat po. Ito yung purpose namin. Ito yung buhay namin, Panginoon. Nabubuhay kami para maglingkod sa iyo. At kung dito kami mamamatay, let it be, O Lord God, giving our lives serving you. Kaya Lord, maraming salamat po for your word today. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.